Tanyag ang probinsya ng Albay dahil sa mayaman nitong tradisyon, kultura at turismo. Dinarayo ito ng hindi lamang ng mga Bicolano at Pilipino sa ang sulok man ng bansa kundi maging ng iba't ibang lahi sa buong mundo. Subalit sa likod ng taglay nitong yaman at ganda ay mas mayabong at kahanga-hanga pang likas na yaman na may potensyal na maging susunod na atraksyon at destinasyon ng mga turista dito sa probinsya. Samahan niyo po kami as we unfold these untouched God-given beauties and feature the emerging tourist destinations of the province. Ito po ang Kangalasang Albaynon. Maliban sa Bulkan Mayon bilang pinakatanyag at pangunahing atraksyon ng probinsya, matatagpuan rin dito ang iba't ibang uri pa ng likas na yaman na bagamat lihim pa sa nakararami, taglay nito ang abilidad na magpapaunlad sa turismo ng Albay. Una nating bibisitahin ang bayan ng Malinaw kung saan matatagpuan ang Vera Waterfalls. Isa sa mga rason kung bakit nasa mapa ng probinsya ng Albay ang munisipalidad ng Malinaw ay dahil sa taglay nitong likas na ganda. Ang likas na ganda na di maglalaon aangat sa turismo ng probinsya. Samahan niyo po ako sa isang makapigiliningang paglalakbay at pagtuklas ng isa na namang atraksyon sa bayan ng Malinaw, ang Talon ng Vera. Sa munisipalidad ng Malinaw sa hilagang bahagi ng Albay, ang tahanan ng kahanga-hangang Vera Waterfalls. Ang atraksyon na ito ay rekomendado bilang panibagong ecotourism site sa probinsya. Mula sa sentro ng Malinaw, humigit kumulang 1 oras ang aming nilakbay upang makarating sa Barangay Kumon. Dito sa Barangay Kumon sa bayan ng Malinaw, tinatayang 6 na kilometro pa ang ating lalakbayin gamit lamang ang habal-habal na ito papuntang Barangay Bulang kung saan matatagpuan ang Vera Waterfalls. Sa kalagitnaan ng biyahe, makikita ang isang maunlad at maayos na aksesibilidad dahil sa patag na kalsada. Pararamdaman mo rin ang katiwasayan sa lugar dahil sa mapayapa nitong kapaligiran. First and foremost, peace and order. As far as peace and order is concerned, meron din naman tayong meron din tayo yung mga friendly forces. Andiyan ang Philippine Army to provide security dun sa premises na yun. Then the barangay council naman are frequently doing their job naman in monitoring, tapos yung cleanliness ng lugar, they're the one tasked to do that. Yung accessibility natin ay patuloy din kaming nakikipag tie up with other agencies. Siguro yung makikita natin ngayon na concrete na road doon sa lugar na yon is a joint program ng munisipyo. Actually, courtesy of the Agrarian Reform program na kung makikita natin, ito i-provide natin para magkaroon ng access, farm-to-market road access, yung ating mga farm communities na nandoon sa lugar na yon. Ang atraksyon ay matatagpuan sa ilalim ng bangin ng Barangay Bulang. Tinatayang 25 metro ang sukat ng dinadaluyan ng talon. Ang tubig nito ay bumabagsak pababa sa malakristal at bughaw na lawa na may 2 metro ang lalim. Ito ay makikita sa nakabukod na sulok sa parting timog ng Mount Malinaw. Sa likod ng malaparaisong ganda ng Vera ay isang kwento kung saan nga ba nanggaling ang pangalan ng talon. Ang Vera Falls, nasa bali dalawang barangay yan, nasa in-between Suwa and Bulang. covered niya yan na barangay, sakop Camparis, St. Nicolas.
permisa na dyan. Tapos ang ano dyan, ang mga kahoy pa talaga dyan, virgin forest pa yan. Kasi ano, yung pagbaba lang, nagbabaging kami sa mga ano kang kahoy. Tapos nailing niya iyan na falls na iyan, na magayon talaga ang falls na iyan. Tapos parang sabi niya, may ano siya na talagang ipapahiling niya nga ni Anduman sa iya barkada, si Chok Piping. Tapos sabi niya, nung iniba niya talaga duman. Pakaiba duman na Chok Piping, pig ano ninda, kung ano talaga nangangaran kang falls na ito. Wala silang naisip na ipangaran kay Father Vera. Ang yamang tubig na ito ay isang likas na kayamanan na kailangang panatilin at paunlarin. Ngunit kakulangan sa pondos turismo ang dahilan kung bakit hindi pa ganap na maunlad ang Vera. Ang Vera's Falls ay hindi gaano nabibigyan ng pansin ng lokal na gobyerno ng Malinao on the premise that inadequate ang aming funds. Tingnan natin, marami pang dapat asikasuhin ng bayan na pag-ukulan ng pansin such as the social services, yung ating ibang infra-support facilities. Doon nakatutok ang investment actually ng munisipyo sa ngayon, yung economic diversifications natin. Since kami ay agricultural community, so we really need to look into other aspects para mas lalo mag-generate tayo ng capability for the municipality to cope up with social needs natin. Sa likod ng kakulangang ito, patuloy pa rin ang pamahalaan sa pagpapaunlad at pagpapayabong ng turismo, katulong ang iba't ibang ehensya ng gobyerno at pribadong institusyon. Ginagawa ngayon ng local government is nakikipag-network tayo with other organizations that has priority programs towards development ng mga local tourism spots. Sa ngayon, ang makikita natin na development sa lugar ng Vera ay bunga ito ng partnership ng LGU with SunWest Corporation. Ang Vera Waterfalls, kung patuloy na mapapaunlad, ay mas magbubunga ng mayabong na ekonomiya, hindi lamang para sa bayan ng Malinao, kundi maging sa probinsya ng Albay. Tunay ngang kamangha-mangha ang gandang taglay ng Vera. At mula dito, magbubukas ang panibagong pinto ng oportunidad na magpapaunlad sa kalidad ng turismo nitong bayan. At dahil sa Vera Waterfalls, ang bayan ng Malinao ay kabilang sa kangalasang Albay noon. I guess the most that I can do